Magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Ang ating teksto po ay mula po sa Kawikan 24:3 hanggang 4 or sa Proverbs chapter 24, verse 3 to 4. Sabi, by wisdom, a house is built, and through understanding, it is established. Through knowledge, its room are filled with rare and beautiful treasures. So may kita po natin doon, sabi niya yung isang bahay daw, nakita na po kayo ng bahay, no? Nakikita mo ang galing kung paano siya ginawa, no? Yung mga building, pag pumunta ka ng BGC, pag pumunta ka ng Quezon City, pag pumunta ka ng Makati, pag pumunta ka sa mga lugar kung saan maraming building, may kita mo, no? Sabi doon, tinayo pala yun by wisdom. Even the temple of God during the time of Solomon, makita mo, no, ginawa yung templo talaga, pati yung design, pati yung mga sukat, pati yung gagamitin, no, kung paano itatayo yung templo. Makita mo doon na talagang tinayo siya by wisdom. So sinasabi ito ng pinakamayaman at pinaka-spoiled ah, na hari na naitala sa Biblia, walang iba kundi si Solomon. Sabi niya, by wisdom, house is built. Kailangan talaga 'no, kapag magtatayo ka pala ng bahay, kailangan talagang pinagpe-pray mo din, yung may wisdom talaga na galing kay Lord. So, sabi niya, "Through understanding, it is established." Sabi niya, iintindihan mo kung ano dapat yung gawin, kung ano dapat, kung paano i-apply yung mga natutunan mo. Then, experience, understanding. Magkakaroon ka ngayon ng understanding through experience. Sabi, experience is the best teacher. Pero experience of others, the best teacher too. Di ba? Nakikita natin doon, through understanding, it is established. Una, by wisdom, a house is built. Pangalawa, through understanding, it is established. And through knowledge, its room are filled with rare and beautiful treasures. Dito nakita mo na, itatayo mo na yung bahay, nararanasan mo na, bakit ganito, ganito yung mga materialis na gagamitin, ganito pala dapat magpatayo, ganito pala kahirap, di pala ganun kadali. So, naiintindihan mo na ngayon. So, through understanding, sabi doon is, it is established. Nai-establish lalo siya habang tumatagal. Pero dito naman sa pangatlo, sabi doon, through knowledge, its room are filled with rare and beautiful treasure. Dito na papasok yung creativity ng tao. Kung ano yung mga design sa loob, kung ano yung mga pwede mong, tawag doon, architectural design na pwede mong ilagay. No? Gusto mo ba maraming gamit, konti lang yung gamit? Gusto mo ba simple lang? Gusto mo ba mayroon kang prayer room sa taas? Gusto mo ba meron kang may mga bedrooms? Ayun, mga, tawag doon, master's bedroom pala. Master's bedroom, gusto mo ba ganito yung design? Gusto mo maganda yung kitchen mo? Gusto mo ba yung CR mo maganda? Gusto mo ba, tawag doon, may mga table ka pang office? Gusto mo ba, ah, basta kung ano man yung gusto mo dun sa ano mo. Sabi niya, true knowledge is room are filled with rare and beautiful treasures. Dito pumapasok talaga yung creativity ng tao. Yung knowledge niya, yung kaalaman na niya, kung paano niya na i-design yung bahay. Di ba? Ang ganda ng sinabi ni Solomon. Sabi niya, kahit pala sa pagpapatayo ng mga tahanan, no, ng mga tagdan ng bahay mo, kailangan pala talaga ng wisdom. So, ganun din sa buhay, importante rin yung wisdom. Kasi nabibuild yung buhay, nagiging matibay yung buhay sa magitan po ng wisdom ni Lord na nanggagaling sa Kanya. Ibig sabihin, yung, ah, yung, yung pagtatayo, it is built upon the wisdom of God. Sabi nga, sabi nga ni Jesus Christ, meron daw isang tao nagtayo sa buhanginan, nung umulan, nung malakas, bumagyo, nawala, natangay. Nung meron naman isang tao, no, nagtayo sa batuhan. Kahit tumating yung bagyo, no, hindi pa rin siya nabuhay because naitayo niya yung by wisdom. Ganun pala yun, no, kailangan pala itatayo natin ang buhay natin by wisdom na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. Importante talaga yung wisdom eh. No? Kaya sabi niya through understanding, no, naiintindihan mo na, no? Importante yung may understanding ka din sa mga ginagawa mo or experience. Nararanasan mo rin kung ano yung dapat nararanasan ng nagpapatayo, no? And through knowledge, sabi niya, pati yung creativity pumapasok po doon, no?
dun pumapasok yung creativity. So, gano'n din pala talaga sa buhay. Ang importante talaga matibay ka 'no, ng salita po ng Panginoon. Tumitibay ka, ang foundation mo ay walang iba kundi ang salita po ng Panginoon. Kaya po, 'no, salamat po sa lahat pong nakikinig. Tayo po'y mananalangin. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng wisdom, Lord, sa mga bagay po na ginagawa namin, Panginoon, sa magitan ng pagpapatayo ng tahanan, pagtatayo ng ministry, pagtatayo, Panginoon, ng mga bagay na gusto mong, Lord, i-build namin through understanding, through knowledge, through wisdom, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa magandang araw na ito, Panginoon. Kami po ay bigyan mo ng kalakasan. Lord, I pray sa lahat po ng may sakit, bigyan mo ng kagalingan. Sa lahat po ng mga nangangailangan ng comfort, dumadaan sa depression, sila po ay, Lord, tutulungan mo, Panginoon. Marami pong salamat sa araw na ito. Pinupuri kita at pinapasalamatan. At I pray sa ah, programang ito na hindi lang umabot sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Marami pong salamat. In Jesus' name, amen and amen. God bless everyone. Maraming pong salamat. Kung hindi ka pa na-subscribe, just subscribe and click the bell button para po pag meron po tayong mga bagong video, ma-notify po kayo agad. And syempre, no, wag natin kalimutan na mag-like, comment, and share na rin sa mga kapatid natin na I hope magdala din ng pagpapala sa kanila at pagpalain sila. At marami pa po tayong mga video na pwede niyo pong panoorin dyan sa ating vlog. Maraming pong salamat po at palagi po nating sinasabi po sa ating pagtatapos na mahal tayo ng Panginoon. God bless everyone.